Hello po guys, bubuksan po namin yung Shopee kasi hindi ko alam kung laruan to or tools. Come on, let's open it. So ayun na nga guys, nasira na nga yung luma namin electric kettle. Gamit na gamit pa naman namin yun kasi hindi naliligo yung mga bata nang walang mainit na tubig sa umaga. Lalo na pagpapasok sa school. Naku, kailangan paiinitan mo pa. Ito na po guys. Ito po guys yung para sa kitchen namin. Ito po Diba guys? 2 liters na siya guys at may kasama siyang user manual. Hindi ko matandaan kung 2 liters din yung luma namin pero parang mas malaki to or hindi. Ewan. Walang ibang laman yung box kundi yung user manual at plastic. Kayo na lang bahalang magbasa pag bumili kayo or i-post nyo na lang to video para mabasa nyo. Ang pinakamahalaga lang naman dyan huwag kayo magda-dry boil at kailangan tama yung voltage ng pagsasaksakan nyo. Iiwas din sa mga flammable goods or oven at kailangan below maximum level lang yung tubig. Nabili ko lang to guys ng halagang 169 pesos sa Lazada pero tingnan nyo naman yung quality niya. Panlaban talaga sa mga nabibili sa mall. Sobrang kinis, walang damage, at mas maganda yung appearance niya ngayon compare sa dati. Pag binuksan nyo nga ito ay makikita nyo yung max na nakasulat sa loob. So dapat mas mababa lang dun yung tubig na ilalagay nyo. At yung minimum naman na nakasulat sa baba, dapat mas mataas ng konti dun para hindi mag-dry boil kung konti lang naman ang iinitin nyo. Ito naman yung pinakailalim niya. So kailangan hindi siya mababasa guys ha. Mas madali kasi masira pag lagi nababasa yung pinaka-plate niya or yung pinagkakabitan ng thermos. Ang pangit lang dito guys, masyadong maiksi yung cord niya. So kailangan pong gumamit ng extension kung hindi abot yung plug doon sa saksakan nyo sa kitchen. So ayan, pinakuha ko kay Kalel yung luma naming water kettle para makita nyo rin yung pagkakaiba ng appearance nila. Yung appearance ng luma ay katulad ng mga nabibili sa mall. Bilugan at pati yung switch ay parehong-pareho. Dati were 200 pesos lang yan. Pero ngayon mas mura na siya at mas maganda pa. Ito na po yung dalawa namin po. Ito po yung isa na luma. Saka ito hindi. Ang ganda nito. Yung sa inyo hindi maganda. Haha. Napakabuli talaga ng anak ko. Manang-mana sa nanay niya. Anak, huwag kang mambuli. Baka i-bash tayo. At ngayon, tetestingin na nga natin kung umiinit ba talaga or kung may damage ba yung nabili nating water kettle. Electric kettle pala. Water kettle eh. Ang nilagay ko lang na tubig ay above minimum para makita natin kung gaano siya kabilis uminit. Ayan, sinaksa ko na nga. Tingnan nyo naman yung patungan niya. Kung gaano kaiksi yung cord niya. At dito medyo tatanga-tanga si Inday. Panay hipo pa ako at panay tingin doon sa ilaw kung gumagana. Akala ko sira. Hindi pa nga pala nakasaksak yung connection sa baba. Al! Pasaksak ka nung ano dito. Byron! Pasaksak ka nung ilaw dito. Oh, Pak, madam na badam, kumakautos. Pagkasaksak nga ay nakita ko nang umilaw yung light indicator ng ating electric kettle. At ilang minutes lang, nag-start na nga tong umusok at kumulo. Hindi ko na nabilang kung ilang minuto pero sobrang bilis lang guys. Sulit na sulit talaga yung 169 pesos ko. O guys, ingat sa paghawak ng body niya ha. Sobrang init. Bye-bye guys. Sana po gusto nyo yung video namin. Please follow. Share nyo po video namin para maraming manood. Bye guys. Pangit kayo.